Video, video na lang. Ako na, pwede mo ko i-interrupt na po. Kaya, balikan natin ang sinabi sa Exodus chapter 20. Verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang sa Christian, tinuturo ko ang tungkol sa ikatitong araw sa Sabat sa ilalim po ng 10 utos. At pagdating sa New Testament, ang 10 utos ay nauli sa dalawa. Na yung 10 utos, 6 para sa tao, 4 para sa Diyos. Ang pangingili ng Sabat ay nasa ng 10 utos. Ngayon, ang ikatitong araw na tinutukoy ng Biblia, sabi dito, to keep it holy. Ngayon sa time natin, pinag-uusapan dito sa panahon natin, especially the Christians, ang tungkol po sa ikatitong araw, na ngayon po sa time natin, halos wala na pong nangingiling dito. Hindi na po pinangingiling ng ikatitong araw, tinatawag na Sabat sa time natin. Dahil halos lahat po ay nakatutok na doon sa salitang salvation. So pag sinabing salvation, wala na siyang pinag-uusapan. Nasamantala, ipinakita ito sa panahon po natin, pinag-aaralan niyo yung salitang Sabat. Ito po makikita natin sa time ng mga apostol kung paano po pinag-iwanag ng apostol Mateo sa kanyang panahon. Okay, tingnan natin sa Matthew chapter 12, verse 12, binanggit po niya dito, gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang lupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. So dito po pinakita yung batas pinaiiral sa Old Testament at yung time natin sa Christian time na ang paggawa ng mabuti doon sa araw ng Sabat ipinakita po rito anong pinagkakaiba. Meron po malaking pagkakaiba na kailangan po maintindihan mabuti ng tao. Okay, dito naman sa sinabi niya po sa Lucas in chapter 6. Lucas chapter 6, verse 6. At nangyari ng ibang Sabat na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo. At doon ng isang lalaki at tuyo ang kanyang kanang kamay. At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga parasiyo kung siya ay magpapagaling sa Sabat upang makasumpong sila ng paraan na siya ay maisakal. So dalawang pinakita, okay, yung batas o makatwirang bagang gumagawa sa panahon ng Sabat tayo na ginawa ni Jesus Christ. So dalawa ulit ang pinakita dito. May isa pa tayong babasahin sa aklat po ng Juan. Susulat po ni Apostol Juan in chapter 9, verse 14. Araw na ng Sabat, nang gumawa ng putik si Jesus at pagdilatin ang kanyang mga mata. Isa pa versikulo po. Chapter 7, verse 23. Ito pong mga pinabasa natin, dalawang pinakita ko mula noon hanggang sa time natin ang tungkol po dito sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sabi ng chapter 7, verse 23, kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuloy sa Sabat upang huwag labagin ang kautusan ni Moses na nagagalit pagkatuyo sa akin dahil sa pinagaling kong buhos ng isang tao sa Sabat. Yan na. Pinakita po na sa panahon ng Sabat, yung dalawang tanong, pagkatuwiran bang magpagaling sa araw ng Sabat, hindi dahil Sabat. Kaya sa panahon natin, wala nang mahalaga sa tao ang kilalanin yung araw ng Sabat dahil ang
iniisip nila na ang sabat na pinag-iral sa Old Testament up to Jesus Christ, sapat na yung gumawa ka ng mabuti, sapat na yung gumawa ka ng katwiran ayon sa katwiran ng Diyos, na sa panahon natin, nakikita natin yung batas, habang gumagawa siya ng mabuti, yung batas, kasama pa rin niya. So, paano ma-determine ang araw ng 7th day sa time natin na kung ang paggawa ng mabuti ay kasamang batas? Sa time natin, and how many different Christians sa time natin, o religious sa time natin, makikita natin ang implementasyon ng bawat mga leader ng church. Paano ito pinag-iiral na samantala, iisa lang ang leader ng church, walang iba si Jesus Christ. He is the head of the church. So yung head of the church, kinikilala sa sulat ng mga apostol in Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath. So ang head of the church, siya yung Lord of Sabbath. At ang sabi din ni Apostol Marcos, ang Sabbath ginawa para sa tao. Yan na. So yung Lord of Sabbath, which is the head of the church, which is our Lord Jesus Christ, nagkatawang tao, larawan ng Diyos, na tayong bilang tao ng Diyos, ang Sabbath na ito ay para sa atin, ng mga believers of God. So, titingnan natin paano po naging batas ito na pinag-iral sa ating panahon na sa iba't iba natin mga kapatid sa pananampalataya. Bago natin pupuntahan yung ibang aral, susundan na muna natin ito yung ating pagtatalakay ngayon sa John 7:23. pagtatalakay natin sa batas. Okay. Sa paliwanag ni Apostol Pablo bilang apostol ng Hebrew na pinapod ng Diyos. Okay. Sa Ephesians chapter 2 verse 15, sabi niya na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Yan. So, mayroong dalawang bagay na binanggit dito na ano yung inalis. Ang inalis, sabi dito, kahit kautusan na may mga batas. Doon sa dalawang yon, kautusan, 10 utos, 6 sa tao, 4 sa Diyos. Doon sa 10 utos, sabi doon sa chapter 20 ng Exodus verse 8, inyong ipangilin. Okay. Kapag hindi pinangilin, ang kautusan ng Diyos, kapag hindi po sinunod tao, magiging batas. Kaya po may parusang pinag-uusapan sa time natin na kapag pinalis yung utos ng Diyos, ang kasunod ng batas, paglabag sa batas. So, paano siya makalabag sa batas kapag hindi niya sunod ang utos ng Diyos? So, pag inalis mo yung sabat ni Kristo, pag wala na ngayong sabat na ginagawa ng mga Kristiyano sa panahon po natin, paglabag na sa utos ng Diyos. Sa madaling sabi, maraming mga tao ngayon lumalabag sa batas, sa utos ng Diyos na ngayon po naging batas para sa kanila. Halimbawa po, Passover. Ang Passover, ano po ang utos ng Biblia? Taon-taon. Kapag ginawa ngayon ng linggo-linggo at every quarterly, at pinaiiral po sa buong samahan o isang grupo sa time natin, again, ang batas pinaiiral na rin po nila. At hindi na pinaiiral din na yung ordinances ng God, kung ano po itinakda ng Biblia, kundi pinaiiral nila ayon na rin sa batas. Pag sinabi mo, wala nang sabat ngayon na Sabado katulad ng Hudyo, again may panibagong batas. Ang mga Roman Catholic hindi na pwedeng mag-sabat sa pagkat si Kristo na para ng sabat. Again, pinaiiral ng mga batas. Nasamantala, sabi ni Kristo, hindi siya naparito upang sirain ang utusan, kundi ganapin. Ibig sabihin tayo, hindi tayo pwedeng dumabag doon sa utos, kundi gaganap tayo doon sa utos para hindi natin malabag yung utos ng Diyos at hindi
pataw sa atin ang batas kung ano po ang parusa ng Diyos doon sa mga taong lumalabag sa kanyang batas. Like sinabi ng Revelation, ang sino mang magdagdag at magbawas, dadagdagan ng salot. So bakit kayo nagkaroon ng salot? Sapagkat mayroong magbawas at nagdagdag. Kung sino mang magbawas sa sulat na ito sa aral ng Diyos, ay babawasan ng bahagi sa aklat ng buhay. So paano tayo sa time natin ngayon na tayong mga naglilingkod sa Diyos sa time natin, na instead mapagpatuloy ng tao, na ito ang sabat ni Kristo, sa time natin hindi na tinuturo. Again, ang tao lumalabag na rin sa utos ng Diyos at doon sa katusan, ang batas ay umiiral sa kanila. Kapag sinabing paglabag sa batas, ibig sabihin, kailangan silang turuan, i-educate ang tao, ang sinuman, kung paano sila makasunod doon sa utos ng Diyos na ang bantayan ay banal na kasulatan. Una, pag hindi ko itinuturo ang Biblia sa simbahan, pag hindi ko tinuturo ang Biblia na magbasa ang tao sa salita ng Diyos, hindi nila alam na ang tao ay nakasuway na pala sa batas ng Diyos. Tulad niya, tinuturo ang pangingilit na gawing tumikit ulo yung Sabat. Na sa time natin, from the Jew, sa time natin Sabat ni Kristo, na ang Sabat ni Kristo ay gawing Sabat na may kapangalan. Ibig sabihin, nag-aralan yung last days, Sabbath day, sa time natin, ipinakita po ang implementation sa time natin na hindi sa paraan ng batas, kundi sa paraan ng pagsunod sa utos ng Diyos like Jesus Christ, na siya yung fulfillment ng lahat ng bagay. So, meron pa tayong isang kung titingnan dito tungkol po sa batas na pinag-uusapan po natin. Kasi po, ito sa mga nag-aaral, ito ay ini-introduce ng mga apostol sa time natin ang tungkol po sa salitang Judaism. No? Kasi ang word na Judaism, yung pinagmula ng lahi ni Mary, mula sa angka ni David, mula sa angka ni Juda, na itong Virgin Mary, yan po ang nanganak sa ating Savior, physically. So pag-introduce na yan ng mga apostol kay Jesus Christ, hanggang kay Apostol Pablo, hanggang sa time natin, ipinakita ngayon yung dalawang bagay na pinanggit kanina, yung tungkol sa kautusan na may mga batas. Na sa dalawang ito, lalangan, yung dalawang utos na ito, lalangin sa isang katawan. Na yung nag-fulfill ng batas, at nung nagsunod sa kautusan, sa isang larawan, si Jesus Christ ang tumukat niya. Kaya pag nag-celebrate ka ng Christ Sabbath, titiyakin ang tao na siya ay nakasunod doon sa utos at hindi siya sumusuway doon sa kautusan. Dahil pag sinuway ang kautusan, magiging batas po para sa kanya. Kaya ako po ay hindi parang hindi ako kumpirmado na kapag naglingkod ka sa Diyos at hindi ka nagdagdag ay nagtibawas sa salita ng Diyos, hindi ako kumpirmado na ang mga lingkod ng Diyos mamatay sa cancer, mamatay sa anumang klaseng sakit. Meron mga sinusunog na ang galing sa Biblia, ang galing magturo, memorize ang Biblia. Pero ang kamatayan, parang kamatayan na rin tagasanlibutan. Dapat may differences ang kamatayan ng mga lingkod ng Diyos na totoo at yung mga taong hindi naglilingkod ng seryoso sa Panginoon. Ngunit pagdating sa kamatayan, magkaparehas, pero pagdating sa buhay, sa pangangarap, magkakaiba na ituring na talagang ito ay talagang lingkod ng Diyos. Pero pagdating sa kamatayan, mas masibig ka. Pero hindi ganoon mga kapatid ni Kristo. Why? Sapagkat ang head of the church, si Jesus Christ. Namatay ba si Kristo sa cancer? Hindi. Namatay si Kristo sa anumang klaseng sakit? Hindi. So, anong dapat ang naging kamatayan ni Kristo? Hindi naman talaga namatay si Kristo. Ang kanyang kamatayan upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So from the Old Testament, yung kordero pong ginawang example doon, na kapag ang isang
makasasala, magkasala, kukuha siya ng kordero, dadalhin sa sacerdote, and then bibigyan siya ng patalin yung makasalanan para ang kordero sasaksakin niya. So kapag titingnan mo mabuti ang aral na yung mga kapatid, doon sa pagpatay na yon, posible karamihan na yung magkasala at tinanggap si Kristo, actually hindi na dapat patayin sa time natin sapagkat literally sa Old Testament talagang pinatay yung kordero ang pananggap sa kanyang sarili. Sa time natin si Kristo ng purubos. Ang usapan sa time natin in terms of circumcision, ang ating mga sarili kailangan mamatay sa dati sa tao. Amen. Yan ang ating handog sa Diyos. Hindi na pagpatay ng literal na kordero. So, kapag hindi nagsabat ang tao sa time natin ngayon, ang paglabag sa utos, ang siyang batas na pinaiiral ng Diyos laban doon sa mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos. At uli, nagkaroon po ng pangalawang pangyayari na instead na ang Diyos ay luwalhatin at paramalan, again, pinatay nila ulit ang Panginoon sa paraan ng hindi pagsunod sa sabat ni Kristo. Yan delikado sapagkat ang Christian actually ay pinakasentro ngayon ng relasyon sa buong daigdig. We talk salvation and redemption sapagkat ang ating pong Roman Catholic mga believers, almost 92%. Actually, iisa lang ang pagkaintindi ko na isang pope na bago po, actually patay na siguro, yan lang ang isa sa history na lumaban po na ang tinatawag na isang bata na kapag hindi nabinyagan, hindi maligtas. Na tinatawag nila, ang pantawag nila sa Tagalog, yung limbo. Sa limbo. Yan ang isang po sa history na nagsabi na hindi biblical yan. Actually, nag-resign yung Pope na yan. May nalaman yan ng Roman Catholic believers. Pero, kapag saysayin mo ang mga Pope na umupo sa Vatican, karamihan po nag-edad ng 80, 90. Pero ngayon, naturingan ka sa mga ibang born-again Christian na nagtuturo, ay 60, 70, tigok na eh. Pero magagaling ng mga preachers, magagaling na pagtuturo. Ang problema, bakit? Kasi po, hindi naman ako cover sa sinasabi pag ay galing sa mga Catholic. Sige, yung edad natin sa time natin ngayon, pinag-uusapan natin yung pagsunod sa utos at paglabag sa utos. Na itong paglabag sa utos, ang batas ay pinigilan. Ano ang declaration ng Roman Catholic sa Sunday? Di ba 7th day of the week? 7th day of the week. Ngayon, maraming mga Christians ang the Roman Catholic believers na hindi naglilingkod sa Diyos every Sunday. Pero dineclare ngayon ng Vatican na 7th day of the week. Pinagturo sila. Ang problema ngayon, ang pagtuturo ngayon dito sa ground, na nagkaroon po ng problema na hindi ko pinag-iral ngayon ng mga tagapagturo kung gaano kahalaga ang 7th day. Basta sa panalay magturo ng Christian, ikaw ay simba, ikaw magpapasali, ikaw hindi. Sapat na sila dyan, pero hindi po mga kapatid. Sapagkat dito, ipinakita po sa pag-aaral, okay, para po matutunan tayo ng aral ng Diyos. Sabi dito, sa Ephesians sa binasa natin kanina, chapter 2, verse 15, na inalis ang pagkaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit utusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ng kapayapaan. So, if we talk 7 days, if we talk Sabbath of Christ, yung kautusan na may mga batas, nasa isang katawan, siya po ang nag-fulfill niyan. At after ng pag-fulfill niya, saka lang ginawa yung kapayapaan. Ibig sabihin,
it is illogical na sa declaration ng batas na pinahiral sa Old Testament na kapag hindi ka nagsama, nagpagaling ka, kasala ka, it is illogical pagdating kay Christ sa time natin na mas higit gawin ng tao na gumawa siya ng tama. Okay? Na kung ang Sabat ay ikapitong araw, higit niyang gagawin ang araw ng Sabat ni Kristo na mas higit pa sa Sabat ng Hudyo. It is illogical. So wala pong laban na batas para dyan. So merong isang pinakita dito, okay, tingnan natin na. Sa ilalim po ng pagpapairal po ng Sabat, na dito po ay may mga batas. At dito sa batas nito, makikita natin ang pagpapairal na mula ng unang panahon hanggang sa panahon natin kung paano po siya pinaiiral. Tingnan nyo, ang implementation po ng Sabat, hindi siya pinaiiral dahil sa physical, kundi pinaiiral talaga siya dahil sa ating Panginoon Kristo. So merong binanggit sa Scripture na kailangan makita natin sabay-sabay. Yung target na atin kung babanggitin tungkol po sa Sabat. Sapagkat ang it is illogical to do good sa time ng Sabat, sa time natin, pinakita po yung iba't ibang implementation like after the death of Jesus Christ and then after 3 days and 3 nights, ang kanyang resurrection nagkaroon po ng pagpapakita mula noon hanggang sa time natin na kung paano pinairal ng Sabat sa Old Testament sa time natin kung sino man papatuloy at sino hindi. At pagdating kay Kristo, isang pinakita na kaya pala si Kristo na crucified dahil sa ginawa niya sa araw ng Sabat, nagpapagaling, may sakit, na nagtuturo, na lahat yun, tinitignan mo niya sa kanyang Pharisee, ito masumayin ko sa batas. So palibasa, hindi pa nila alam ang eksaktong salvation, ngunit sa time natin, naintindihan na natin ito, na pagdating it is illogical, dapat walang Christian, walang leader ng church, especially the Christians, na magsabi na wala ng Sabat. Then pag sinabi ng isang leader ng church na wala ng Sabat, down to the followers, ang batas na pinaiiral, paglapat sa utos ng Diyos, delikado po yan. So from the leader down to the followers, yan ang apprehension ng wrath of God. So, yung lawful po, to do good, ito po ang pinakamalalim yan. Sapagkat pag sinabing it is illogical, medyo kakaiba ang implementation po dyan. So pag sinabing to do good, kakaiba din po ang implementation dyan. Pag sinabing to enforce the Sabbath of our Lord Jesus Christ, pag sinabing to enforce, saan natin susundan yan? Sapagkat ang alam natin, namatay si Kristo alas 3 ng hapon. Alam din natin na ang time ng Hebrew, 6 p.m. mag-start, magtatapos ng 6 p.m. Alam din natin, kailangan alam natin mga Christians, na ang time ng pagpalit natin sa 24 hours, 12 midnight. So kung iisipin mo, maging sa mga hindi pa masyadong piyansa sa araw ng Diyos, sa time pa lang, problema malaki na. Tingnan niya, ang original time, 6 p.m. to 6 p.m. Pagtakbo ng panahon, hindi natin mag-profoy ng sinuman, binago ang oras na magpalit ang 24 hours, 12 midnight to 12 midnight. Diba na yun ang palit ng time? Pero, ang pinag-uusapan ko dito ang eksaktong oras pagdating sa Sabat ni Kristo, alas 3 ng hapon, which is 9 hours, sa sulat ni Apostol Marcos. So doon sa pag-arrange ng oras, makikita natin ang mga celebration, halos hindi ko na po masusundan sapagkat sa pangkalahatan pong implementasyon sa teaching na ito, pag pinanganakan ng 90, lahat ko ay pinipredit na sa pag-arrange ng oras sa
sa oras ng 12 midnight. So malaking problema na pag pinanganak ka ng 19, sunod-sunod ang mga taon hanggang sa present year, it is 2024, wala ng mga batang ito malilit na yan. After 3 years, 4 years, kung ang tutunan yan, ang susundan niya. Pagdating ng 7 years, 10 years, 20 years, kung anong natutunan niya, ito ang kaya pamumuhay. Unless, ang isang magulang ay talagang may pusong may tawag sa Diyos at i-impose niya ang dapat i-impose para pag-aralin niya ano ang kalooban ng Diyos sa tayo natin. Kaya po, babalikan natin ang pagkabanggit natin kanina tungkol po sa batas. Ito po ay ipinakita mula po ng unang panahon hanggang sa tayo natin at nabanggit natin kanina yung word na reversion of Judaism, kung paano i-reverse ng Diyos yan. At meron tayong babasahin isang scripture bago sa ibang scripture. Sa Galatia chapter 2, verse 5. Pakibasa sa Tagalog. Sa mga yaon ay hindi kami napakituhod, supiling kami. Kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Yun. Yung sa paliwanag ni Apostol Pablo, ito reversion, magmula sa 12 apostol, kasama si Judas doon, hanggang kay Apostol Pablo. Sa paliwanag ni Apostol Pablo, yung binanggit niyang oras na yun, ang mga apostol, like Apostol Paul, hindi siya mapapainuman kahit sa oras. Ang sinabing kahit isang oras, nasa loob ng 60 seconds or 60 minutes bago maging isang oras, na ang pagtuturo nila, di isang oras hindi sila mapapainuman. Ibig sabihin, kailangan nila ituro, kaya lang sabihin, sapagkat yung word ng reversion, hindi nangyari kay Kristo na lumabas lang sa mundo nito, nahulog dyan, naging bata, lumaki, walang nanay na nakilala, at walang history na mula sa angka ng ganito, pinanggalingan, hindi. Kundi magmula sa angka ni Juda. Kaya nung tinawag si Apostol Pablo, itong paliwanag niya sa Galatia, na may isang oras hindi sila kain ko kayo knowledge sa pagtituro nito. Dahil, pagdating sa time natin, ipinakita ang kalagahan dito kung paano po ang pagkasulat mula sa Old Testament hanggang sa time natin. Sa time natin, pag pinag-uusapan yung practice sa Old Testament na tinatawag na ceremonial law, lahat yun ay hindi na acceptable sa panahon natin. Totally inabolish sa panahon ni Jesus Christ. Kaya pagka pinag-uusapan yung abolish, alin ba doon yung ina-abolish? Okay, meron tayo kukunin isang versikulo para po ating subaybayan ang pinapanggit po natin. Okay. Sa Hebrew chapter 7 verse 18. Hebrew 7:18. Sapagkat napawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. 19. Sapagkat ang utusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asa lalong magaling na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo. So itong mga nagsisilapit sa Diyos, itinuturo sa kanila alin yung mga bagay na inabulis sa pamamagitan ng katawan at dugo ni Kristo. Kapag pinag-uusapan ang 7th day o Christ Sabbath, sa time natin, obligado tayong mag-aral, especially the leaders, alin ba yung inabulis ni Kristo sa kanyang panahon, ang mula sa panahon niya hanggang sa time natin. So sa taga-Hebreo, sa paliwanag ni Apostol Pablo, yan po ang kanyang sinabi. At isa pa dito sa kanyang sinabi sa Hebrew din, in chapter 10, verse 1. Sapagkat ang kautusan ng may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na kalarawan ng mga bagay, kundi
Kailan mo man ay di maaaring magpasakdal Hmm. sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain Hmm. na laging inihahandog sa taon-taon. So, pag sinabing ceremonial law, lahat yun, mga literal na pag-aandong, tulad sa ating panahon, yung Christians, na dapat sa lahat ng Christians, wala na yung kaisipang pag-aandong sa ganito, pag-aalay sa ganyan, pagdalaan ng para sa pista, pagdalaan para sa ganito. Lahat yun puro na sa ilalim ng ceremonial law. Kung nasa ilalim ng ceremonial law, they are under Old Testament time, and they are also under the system of the law, not through Jesus Christ. So ang batas na pinayunan sa Old Testament na dapat lang ipaiiral sapagkat hindi pa panahon ni Kristo ang Old Testament kundi dito sa New Testament. Kaya pagdating sa New Testament, ipinakita po ang implementation dito ng 7 day to make it holy na tayo ngayon sa panahon natin ipaiiral ang sabat ni Kristo pero hindi dapat ipaiiral ang batas again from the Old Testament. Kaya ang sinabing kapulis, sino ang kapulis? Hindi ang sino man kundi Kristo ang ating Panginoon si Kristo. Kaya tinanong ko na it is lawful to do good sa panahon ng Sabat. Sa time natin, ang sagot natin yes. Pero wala sa ilalim ng batas. Na pag sinabing sa ilalim ka ng biyaya ng Diyos, mag-i-yes kasi mo. Pero kung nasa ilalim ng biyaya at kasama pa rin yung batas, hindi nakita sa kanya ang loko. Christian lang siya, pero hindi niya nakita sa kanya ang loko to do good. Malaking problema ko yan sa panahon po natin. At dito, sa paliwanag ni Apostol Pablo, nakita natin na ito po ay binigyan po ng hindi magandang kaganapan kasi ang yumura dito. Kung nagwasak dito, kung magsira dito. Inapon natin na sa ipinakita po dito, bago ang New Testament, may paliwanag na po si Propeta Isaiah tungkol po dito. At dito sa sulat ni Propeta Isaiah, binil-input niya sa kanyang sulat bago ang ating Panginoon si Kristo. Na ang sabi niya sa Isaiah chapter 25, verse 24. Kaya itong chapter 5, verse 24, Isaiah 5:24. Kaya kung paanong ang liyap ng apoy ay mapupunaw ng pinagputulan ng trigo. At kung paano ang tuyong damo ay nasusupok sa alam. Yung pinag-uusapan kong paglipod ng Diyos sa galit ng Diyos doon sa pagtatapos ng kanyang palatuntunan ng ginamit kanina na ang kautusan na may mga batas lalangin sa isang katawan na ang isang katawan na ito ay banal si Jesus Christ na yung mga batas na pinaiiral sa Old Testament na pagdating sa time natin, walang batas na pigil sa mga apostol para ituro na pagdating sa ating time, if we took these fives, ito po ang nangyayari na kung paano sinupok ng Diyos ang mga damo, ang kahoy, lahat ng bagay, ganun din ang gagawin ng Panginoon sa malabang sa utos ng Diyos. Kasi pagtabag po sa utos ng Diyos, doon po papasok ang batas. Yan. Sa pag sinabi ng sino man na wala ng sabat, papasok ko yung batas. Ibig sabihin, wala ng Savior. Wala ng Redeemer. Dahil ang tunay na sabat ni Jesus Christ. Pag nagsabat ka naman, sa panahon po natin, kinakailangan wala ang taong ito sa ilalim ng batas, kundi sa ilalim ng biyaya. Na sa panahon natin, pag nagsabat ka, hindi lang sa sinunod niya ang araw ng Diyos, kundi magsasabat din siya out of the traditions of man, sabi ni Paul, sapagkat ang mundo ay nasa ilalim ng filosofiya ng daigdig. Ngayon, kung may araw na pinaiiral ang Hudyo, at kung may araw na pinaiiral ang 15th, 21st century,
lalong may araw na pinahiral ang ating Panginoon sa Kristo. So not by force, not under the law, under the grace through Jesus Christ, na ang kautosan o may mga batas lalangin sa isang katawan. Ibig sabihin sa isang katawan, sa isang individual, and how many billions today, kailangan nagsabat siya at nagkakalo, nagsabat siya pagsunod sa aral ng Diyos, nagsabat siya pagsunod sa mga araw na pinakla ng Diyos out of the traditions of men, sapagkat ang katawan natin hindi katulad ng Espiritu. Ang Espiritu hindi nakikita, pati yung soul. Ang nakikita natin katawan natin, yung ating narawang ito, at narito tayo sa pagkakas. Dapat wala tayo sa ilalim ng batas, kundi sa ilalim tayo ng biyaya sa pamagitan ni Kristo. Na kapag nagsabat ang isang Christian ngayon, nagsabat siya sa ilalim ng kautusan ng Diyos, hindi siya nagsabat para labagin yung batas ng Diyos. Amen. Kaya ganyan po pinag-uusapan. Yung like law and ordinance. Commandments and ordinances of God. Commandments and law. Yan pinag-aaralan po yan. Okay. Isa pa dito sa paliwanag ni Propeta Isaiah. Balikan natin ang liwanag po ng Isaiah. Sa paliwanag po ng Propeta Isaiah in chapter 30, verse 9. Sa Tagalog, sapagkat mapag-ipansing na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi dinilig ng kautusan ng Panginoon. O, bakit hindi dinilig ng anak? Kasi yung nanay, hindi nakinig sa kautusan. Nagkasawa, nagkaanak, hindi alam ang kautusan. May ganun din sa kanyang mga anak at apo. Walang pagtuturo sa kautusan kasi yung ating mga magulang hindi itinaturoan tungkol sa kautusan. At kung ano ba ang paglabag sa kautusan ay batas ng kapairahin ng Diyos. Dapat may alam ang ating mga magulang. Hindi alam ang ating mga magulang. Basta alam lang natin, pinanganak ka. Pag nagkasakit ka, magpa-hospital ka. Pag nagkasakit ka, lapit ka pa rin doon sa mga inabulis na. Mga albularyo, mga kung sino man, lapit pa rin tayo doon. And then, pagdating ng time na siya ay namatay, ayan, may cemetery, may dinibig, tapos ang usapan. Namatay ang isang tao, hindi niya alam ang mga batas ng Diyos, ang mga utos ng Diyos. Kaya ganyan po ang nangyari sa ating panahon, na pag tinuro mo ito, ang kalaban mo rin, mga anak mo, ang kalaban mo rin, mga apo mo, sapagkat yan ang kinapagdating natin. Na pagdating sa paglilingkod sa Diyos, nakikita mo kung paano ang nangyari. Before Jesus Christ, ang sabi ng Propeta Isaiah, sapagkat sa mapanghipangsik na bayan, mga sinungaling na anak, bibira na ngayon hindi sinungaling. Sa korte kaya, sino kaya ang totoong nagsasabi ng totoo? Bibira na. So sabi ko nga sa mga nasa mga hearing ngayon, hindi ng Diyos na may patnubay itong mga ito. Sapagkat kapag pumunta ka sa sistema ng daigdig na ito, ay paglalaki ka. Pero liban na lang kapag ikaw ay hindi nga ng Diyos. Yan sabi ng isang tao na narinig ko, ito na lang ang pamana ko sa aking pamilya. Yung magsabi ng katotohanan. Sapagkat ikaw ang aking tungkulin na magsabi ng katotohanan. Kung may mana ka palang ginto pinak, hindi pa lang ang pamana. Ang tamang pamana, yung naituro ng tao, ng magulang sa kanyang mga anak, ang tamang paglilingkod. Tamang panalangin sa Diyos, tamang pagpupuri sa Diyos, tamang pagiging ng tawad sa Diyos, tamang pagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yan ang tamang pamana. Kaya ngayon sa time natin, we have more than 7 billion people and we have more than 5,000 friends and 1,000 followers. So din ng Diyos, meron man ng mga 500 ito na nabuksan ng Diyos sa kalooban ng Panginoon. Ito yung pagtuturo sa next generation na pamana ng Diyos para sa kanila na tayo ginamit yung story. So, ang gandang pamana po yan. Amen. So, yan ang Christ believers, mga taong nagsama kay Kristo nang sa kanyang kaisipan,
ang dapat ipamana natin sa ating pamilya, yung mga aral ng Diyos kung paano magpapahinga sa daigdig ito. Kung paano po ang aral ng Diyos na hindi tayo makalalangin sa kanyang utos. Hindi po ginto, pilak na ipamana. Lahat ng bagay, sabi ng Scripture, maparang. Ngunit, ang salita ng Diyos is still remain. Ang tanong, bakit ang iganon ang buong mundo ngayon? Wow. Sa paliwanag po ni Propeta Jeremias, dito po sa kanyang paliwanag, para makita natin ang ating sitwasyon sa likuyan. Jeremias chapter 6 verse 19. Sa paliwanag po niya, iyong pakinggan o lupa, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa bayan ito. Ang lupa kailangan makinig. Okay? We have Supreme Court, we have Court of Appeal, any Regional Trial Court, city, barangay, pakinggan natin mabuti. At tayo magpapamanig ng spiritual, tulungan natin panalangin at gobyerno ng sinuman na makinig ang bayan sa aral ng Diyos. Okay. Narito ako'y magdadala ng kasamaan sa bayan na bunga ng kanilang mga pag-iisip sapagkat sila'y hindi nakakinig sa aking mga salita at tungkol sa ating kautusan ay kanilang itinaklit. Ngayon, kapag nagkaedad ang tao ng 20-30 above at doble ang kanyang sipag at susumigap, pero wala siyang pakikinig sa aral ng Diyos, para sa inyong kanyang tinitipon. Saan papunta ang kanyang tinitipon? Para saan ang kanyang pagsusumigap after and how many years? At dito natin na-experience sa time natin kung gaano katindi na lahat mauwi sa wala. Liban sa mga taong nakinig sa aral ng Panginoon at pinagdiwa. Kaya lahat po ngayong para sa atin po na nag-reject sa Sabat, na may Sabat dito sa panahon po natin, lahat pong namatay sa pag-reject na ito, paglakad ng yan. Kaya pinakamatay. May namatay sa cancer, mga pastor yan. Mga tagapagturo, magagaling yan. May namatay sa COVID. Sunog. Ay pagdalang natin, bibili ang mga sumusunod, impirno po yan. Hindi tinitingnan ng Diyos ang galing ng turo, ang pagiging filosofiya ng isang tao, ang husay ng mag-isip. Hindi po tinitingnan ng Diyos yan. Ang tinitingnan ng Diyos, yung pagsunod sa utos ng Diyos, hindi paglaban sa labas. Anong mga nilabag sa karamihan natin? Wala nang Sabat. Hindi na sila nang sasabat. Wala nang igapo. Ang tithes, hindi na tinuturo. Ini-criticize na wala nang utos. Hindi pag-alis na po sa mga tuntunin ng Diyos. Huwag dagdagan, huwag bawasan. Ngayon, ano pang ginawa nila? Ang implementation ng 10% pinaiiral nila under the law. Yes, in the Old Testament. Pagdating kay Christ, ang 10% hindi na pinaiiral sa ilalim ng batas kundi sa ilalim ng biyaya na may bukas sa kalooban. That is 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. Ngayon, pag tinuro ng mga leader ngayon na lahat yan ay wala na, nakitayos, ibig sabihin tinuturuan yung mga tao na paglabag sa utos ng Diyos para ang mga taong ito mapasidak ng batas. Anong ginawa ng Diyos sa taong yun na nagkontra sa Christ? Sunog. Imperno ang pinuntahan. Pero magaling yun. Memorize lahat halos ang Biblia. Pero anong nangyari? Pinakita sa buong daigdig ang kasiraan ng taong paglabag sa aral ng Diyos. The next verse, anong implementation? 10% kay Melchizedek, nagbigay si Abraham. Na si Melchizedek nag-represent kay Jesus Christ. Pagdating sa church, ang head of the church, sino ang tatanggap ng 10%? Para sa ng 90 sa congregation. Eh ngayon, hindi na po. Lahat ng 10% sa box napunta na sa Kristo. That is wrong.
Yan ang problema. Now, we are independent churches. Kung paano tayo mag-implement sa aral ng Diyos. Ang 10, sa pastors, leaders of the church. Ang 90, sa congregation. Yan ang proper way ng pagdamit. Ngayon, kung mga pastor tayo na walang trabaho, trabaho tayo. Pag-iasa natin ang ating hanap buhay, kita din sa loob ng church. Yan. Pagkamat ang nangangaral, tatanggapin sila ayon sa kanilang dapat matanggap mga sa Diyos sa Apostol Pablo. Pero hindi dapat isandal natin na ituro sa tao na wala na yung guys, wala ng voice, kundi bukal na sa kalauban. O di nagdagdag na nagbawas doon sa aral ng Diyos. Again, sa utos ng Diyos, paglabag ng tao, naging batas sa kanila. Pag naging batas sa tao, ang mangyayari, parusa ang abutin. Na kahit nag-tides ka, hindi mo pinapapala. Kahit nag-tides ka, hindi nagpapala. Kasi, by force, under the law. Pero kailangan ng pagka-tides, bukal sa kalooban. Hindi ko pinipigil. Bukal sa kalooban. Kapag wala tayo sa ilalim ng batas, hindi sa ilalim. Subukan mong gawin ito, sabi ng scripture, kundi bubuksan ng burungaw ng langit. Ang sarap kayo ng kakiramdam. And that is our experience. Hindi yan atin-atin mga sinasabi. Okay, napunta tayo ito mga kapatid kay Kristo. So dito ay unang nilathala sa buong daigdig ang tungkol po sa batas. Na kung paano doon lapag ni Ibat ni Adan sa time natin ipinakita doon. At tinuturo din sa time natin yung tungkol po dito sapagkat pag sinabing pagtuturo sa buong daigdig, ang tungkol po dito, sabihin walang taong hindi nakakaalam. Lahat ng tao nakakaalam. Ito po sa Deuteronomy chapter 31, dito po makikita natin sa chapter 31 verse 11. Pagdating ng buong Israel, upang pakita sa harap ng Panginoon, mong Diyos, sa dagong kanyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautosan ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pagdinig. Lahat alam nila tungkol sa batas, tungkol sa seventh day, alam nila. Sa time natin, binonik na sa yung 12 at tinawag si Paul para sa Gentile, tinuro din sa tayo nito natin. So sabi, si Paul hindi nagturo ng Sabat Yes. Sapagkat ang sabi niya sa Thessalonica chapter 5 verse 1, kalabas siya na sa kanya kung itinuturo pa niya ang lahat ng bagay. Sapagkat alam niya na kayo din lubos ng kataalam. Ibig sabihin sa time natin, ang magpaalala sa atin mga Espiritu para ang Sabat ni Kristo ipagpatuloy natin ayon sa pagsunod sa aral ng Diyos na huwag dagdagan o bawasan. Hindi sumulat si Paul, kalabisan na kasi kung susulat ko niyang mga bagay. Tungkol sa Sabat, tungkol sa tithes, tungkol sa pagsunod sa death and resurrection ni Jesus Christ, sa birth of Jesus Christ. Hindi siya kailangan sumulat yan. Sapat na yung sinulat ni Apostol Lucas. At Espiritu Santo na ang magtuturo sa ating panahon tungkol po doon sa mga kautosan na may mga batas. Mula noon hanggang sa tayo. Kaya, pinatawag ang mga Israel, ito po yung salita ng Diyos, ito po yung kautosan ng Diyos. Pero dito sa tayo natin, ngayon anong nangyari? Kaya sinisiyan ngayon sa buong daigdig ang tungkol sa pagtuturo, sama-sama na yung mga matatagal ng mga grupo, and then mga independent churches, mga independent pastors, mga preachers ngayon, nagsishare na sila ng word of God sa buong daigdig. So inulit-ulit ang nangyayari sapagkat marami ngayon na hinakalimot na. Hindi na napapagtuloy. Na marami ngayon mga pastor ops, wala kang tithes, o mga ituro. Ang ituro mo lang bukal sa kalooban. Bakit? Kasi yung pastor na nagnakaw din sa Diyos. Yung pastor niya hindi nakasunod sa 10% kaya ayaw niya ipaturo. Mayroon pa akong narinig dyan na may nagturo ng 10% nagkaroon ng kaguluhan.
Paano nagkaroon ng kaguluhan kung yung taong yan ay guided ng Holy Spirit? Paano hindi ituturo ang aral ng Diyos ay kailangan ituro ang aral ng Diyos? Huwag dagdagan, huwag bawasan. Pagdating sa Sabat, ito na, magsabat ko ng 7th day. Para saan yung 7th day? Para sa Bible study, hindi lang. Para sa prayer meeting, hindi lang. Kundi, para sa Sabat ni Kristo, eksaktong oras, eksaktong araw, at hindi oras at araw na gawa ng tradition. Yan po. So, yan ay itinuturo sa lahat ng tao ang tungkol yan. Ang tanong, anong purpose? Yan na. Anong purpose? Bakit ituro? Yan na. Dito tayo sa paliwanag ng ating Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 7. Okay. Dito tayo sa Tagalog. Ano nga ang ating sasabihin? Question mark. Ang kautusan bagay kasalanan? Question mark. Huwag nawang mangyari. Dapat hindi ko sana kilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan sapagkat hindi ko sana nakikilala ang kasalanan kundi kung hindi sinasabi ng kautusan huwag ka manamit. So ang tao nakagawa ng pagkakamali at narinig niya ang kautusan ng Diyos, doon nilalaman ang kasalanan. Ngayon natin nalalaman ang kasalanan, nung narinig natin ang kautusan ng doon pala sa kautusan, mayroong pangingin ng sabat. Nasa loob ng kautusan ang pangingin ng sabat. So dati hindi tayo nagsabat, okay? Tinuro sa atin, so yung magturo sa atin, baguhin natin ang ating kaisipan, ika nga yung mindset natin na dati walang sabat, isama na natin sa ating mindset na may sabat talaga si Kristo. At nalaman natin, may nagturo sa atin publicly na katulad ng Israel, talagang nagkaroon sila ng public reading. Sa panahon natin, nagkakaroon din tayo ng public reading through the Bible, through the online. Yan. Kaya, yan ang purpose. Isa pa, sa Romans chapter 5 verse 20. Okay? Nakikita natin dito sa Romans chapter 5 verse 20. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanaganan. Datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nanagana ang lubha ang biyaya. So dati lasing, dati babairo, dati kapangalan niya. Nung nalaman ng kautusan, tumigil na siya sa pagkakasama. Na dati sumagsagana ang kasamaan, ngayon ang sumagsagana ang luba, tiyaya ng Diyos. Dati, lubhang pagsuway sa kautusan ng Diyos. Dati, sumusuway sa batas ng Diyos. Ngayon, pagsunod na sa kautusan ng Diyos, wala na sa sigaran ng batas. Ang sumasagana ngayon ng iba, ang biyaya ng Diyos. Pag sumasagana ang biyaya ng Diyos, doon sa dalawang utos, kautusan at batas, ang dalawang ito ay nilalang sa isang katawan. Walang ibang katawan ni Jesus Christ. Kaya ang isang katawan na mayroong kaluluwa at espiritu, kapag ng isang katawan ay lumakad ayon sa kabanalan ni Kristo, ang kanyang soul and spirit makikita sa kanyang katawan. Pag ang katawan po ay matamlay, ang katawan ay hindi flexible, pag ang katawan ay parang denying, ang katawan ay parang guilty, ganon din ang kanyang soul and spirit. Kaya kailangan makita ang ating katawan na bilang nag-represent soul and spirit. Nasa time natin, si Kristo hindi sumuway sa kautusan. Si Kristo may sabat. Si Kristo banal. And supposedly, lahat ng church, banal. Supposedly, lahat ng leader, banal. So wala dapat na leader na magsabi walang sabat. Dapat, tayong mga followers, na may mga leader na nangamatay na nag-deny na walang sabat,
kamatayan yun po, hindi po yan pagkaraniwan. That is the day of life. Eh, kabisado yung Biblia, nanalo sa maraming pilosopong debate. Hindi yan pinag-uusapan. If we don't salvation and God keeping us spiritually, to keeping us from danger. If we talk security in prosperity, ang lahat yan galing sa Diyos. At in ng buhay ng isang tao, hindi dapat susunod. Kaya kung ikaw membro, followers ka sa ganung grupo, kung nakatalag ka, napapatakas mo. Pero kung nanatili ka sa ganung mentality, na walang sabat, pangalan po ang kapatid kay Jesus. Na kung kayo may karamdaman sa Panginoon, anong klaseng sakit meron kayo, nakapanood kayo sa share namin ito, at naniwala kung may sabat, magsabat ka sa Panginoon, Lord Jesus Christ, ako'y naniwala, hindi namin kayo kilala, hindi namin hinahabol ang inyo, ang amin lang, mag-share ng kayamanan mula sa Panginoon, and you will be receiving healing touch from God in the name of Jesus Christ. Kaya napakaganda po na ang purpose ng Diyos nakita natin sa panahon natin na kung paano diniin niya yung salitang divine. Nung diniin po niya from the purpose, pinakita po dito kung gano'ng kalaga. Tingnan natin na Psalms chapter 19 verse 7. Psalms, ang lalog pa sa Romano. Psalms 19, 7. Chapter 19 verse 7. Dito po ang ating mababasa. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa kanal. Ang patutuo ng Diyos, ang kanyang larawan, na ang kanyang larawan binigyan ng pangalan at lalong makita sa lahat ng pangalan. Ang tanong, sufficient ito sa atin? Galatia chapter 2 verse 9. Galatia 2:19. Dito po ang ating nababasa sa 19. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay. Sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Wow! Praise the Lord. Mamatay sa kautosan ng Sapagkat ako'y sa pamamagitan ng kautusan ay namatay. Sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ang ibang talata niyan, kautusan sa daman. Yung pagkakasala laban sa Diyos. At kailangan mamatay sa kautusan upang siya mabuhay doon pagsunod sa kautos ng Diyos sa ilalim ng biyaya, hindi sa ilalim ng batas. Ganon din sa tayo natin. Kailangan mamatay sa dating pagkatao, like Paul, para mabuhay tayo ngayon sa kautusan ng Diyos, hindi pagdapat sa batas, hindi pagsunod sa kautos. Yan ang buhay natin ngayon. Amen. So, bawat gagawin natin, wala na sa ilalim ng batas. Pagka pinipersikip ka ng tao, at hindi totoo ang persecution sa iyo, huwag kang magaling. You are not under the law. Wala kasi lalim ng batas. Ang pasabihin sa iyo, sama ng ugali mo, sama ng pagkatao mo, hindi naman masama pagkatao yun. Pero ngayon, pinanong ka ng Diyos, you are not under the law. Amen. Dahil nasumpungan na natin yung kautusan. Tulad ng pagkasumpong ito. Ang hiray kayo. Pero madali lang tulong ng Diyos kung wala ng kanyang daman na espiritu ang tulong. So, that is a very sufficient salvation that we receive through Jesus Christ. Ngayon, inililiit po yung batas na ito, bakit po na-maintain natin ang sinusunod ito? Dahil itong batas na ito dinagay sa puso natin. Kaya nagkaroon tayo ng spiritual and literal balance kung paano natin sunod ang araw ng Diyos, pagsunod sa araw, sa oras, lahat. Talagang naging tayo dahil nga ang batas ng Diyos pinilagay sa puso natin para magkaroon tayo ng takot, tao, tinagpo. Kaya hindi natin itong mga ngaral na mag-criticize ka ng mga churches, criticize ka ng mga pastors, bishop, hindi ka na pwede mag-criticize kasi inilagay na sa iyo ng batas na once
nalaman niya ng kautusan ng Diyos na doon sa pagsunod sa utos ng Diyos, ang batas iiral sa kanya. Sa pagpinag-interes ng isang taong lingkod ng Diyos, ang batas iiral sa kanya. At siya'y magkakaroon ngayon ng pananagutan sa Diyos. Yan ha. Kaya ito, pininaw ni Haring David sa kanyang time, kaya pala pinumpik si David sa kanyang time tapos sa ito. Okay. Napagka, wala siya lang na sa tingin niya, tama ang kanyang desisyon, hari ako. Utusan ko yan. Gawin mo yan. Hindi mo ito. Hindi ka dito. Hindi pala. Nung nalaman ni David, ang sabi niya, chapter 37 verse 31. Tagalog pa so. 31. Hmm. Yung ganito ko ang basa. Ang kautusan ng kanyang Diyos ay nasa kanyang puso. Hmm. Walang nadudulas sa kanyang mga hukbang. Wow. Walang nadudulas sa kanyang mga akbang. So kahit pala madulas, mapanganib ang inyong lalakaran, walang nadudulas pag nasa iyong utusan ng Diyos na hindi siya 37 nalalakabang. verse Yan ha? 1. 37 verse 31. Psalms chapter 40 verse 8. Psalm 40 verse 8. Hmm. Ito po ang ating mababasa. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. O, ang iyong utusan ay nasa loob ng aking puso. Yun. Nasaan ang kautusan? Sa loob ng kanyang puso. Yung utusan sa utos. Bukod sa 10 utos, may mga utosan. We have how many millions of commandments ka. Bukod sa 10 utos, sapagkat yung word na ordinance, doon po lumalabas ang mga utos ng Diyos mula sa 10 utos. Kaya pagdating sa Sabbath at Try, sa ilalim ng Exodus chapter 20 verse 8, ipinakita ko na inyong ipangilin ang araw ng Sabbath. So, Sabbath, 7-3. So, sa 7-3 ng Jew, Sabado, 7-3 ng Roman Catholic, Linggo. So, ang tanong, ano ang 7-3 ni Jesus Christ sa tayo natin? So, bakit Merkulis? Dahil ang isang linggo, kalahati ng isang linggo, na ang kalahati ngayon, anong araw ngayon? So, ibig sabihin, kailan ka nag-start ng bilang na ang kalahati ay Merkulis? Lunes. Hmm? Lunes na po. Ha? Nag-start ka ng linggo. Ang kalahati noon ay bilangin niya. Linggo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang pagpitong araw ay Sabado. Anong kalahati noon? Linggo, Lunes, Martes, Merkulis. 3.5. Wednesday. Wednesday kalahati. So, saan galing yung unang 3.5 from Israel? Another 3.5 for the Gentile. So, 3.5 plus 3.5 plus 7. Yung 7 great tribulation, para yan sa mga hindi sumusunod sa kautosan ng Diyos. At doon sa mga taong sumusunod sa kautosan ng Diyos, yung 3.5 tribulation ang nag-consume yan sa Jesus Christ. So wala tayo sa ilalim ng batas, nasa ilalim tayo ng isang nation, nasa ilalim ng biyaya. We are not under the law, we are under the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya hindi na maulit yung great tribulation. Dahil ang nag-consume sa 3.5 from the Israel, okay, nangyari na yung 7 years tribulation. And then, sa time natin, yung 3.5 Israel, another 3.5 sa Gentile. So, ang nag-consume ng 3.5 Jesus Christ, yung crucifixion sa cross. Totally, we are saved from any danger, also the death. Not tinako ni Jesus Christ. Kaya meron tayong problema ngayon, siyempre na corona, because we have 25 bacteria inside of our body. As a human being, kailangan natin may konting problema, may konting solution,
Kunting hirap-hirap. Kunti lang, hindi talaga totally, mamatay ka sa Hindi mo buhay. sabi wala kang kaya. Gamay-gamay. Kaya, sa mga lingkod ng Diyos, hindi na magkahapon sa daming kahit ano, hindi na. Ang nasa isip natin, habulin natin paano ituro sa ating mga anak, sa ating pamilya, kung paano tayo pamuhay ng aral ng Diyos someday, dapat may aral sa kanila. Ang sarili mismo Kristo. Amen. Paano mo nakilala? Yung. Kaya ito ang ating pinasalamatan sa Diyos na talagang pinakita sa ating panahon na He is the Lord of Sabbath. That is Lucas chapter 6 verse 5. At ginawa ang Sabbath, Marcos chapter 2 verse 27 para sa tao. Yes. So bilang tao ng Diyos, tinaturuan sa bawat gawang mabuti, tayo magpahinga sa kapahingahan ni Kristo para sa ikaluluhati ng dakilang banal ng punalan sa ilalim ng kanyang panggoberno na pinaiyaro sa ating Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 na tayo ngayon ay mabuhay sa pamumuhay na ayon ang ginagawa ng Diyos sa ilalim ng kanyang kautusan. Kaya ang pangingilin, yan po ay para sa lahat ng tao. Mula noon ang Diyos tayo. Sa ilalim ng sabi mo. So ito po ang ating pinasalamatan sa Diyos. Like today, ay nag-celebrate ng Friday Sabbath. Na ang araw na ito ay Wednesday. At hindi po tatak ng filosofiya ng daigdig. Tatak ng Diyos at sinulat ng mga propeta ang gumanap sa Kristo at pinagpatuloy natin sa pamumuno ng Panginoon. God bless mo and happy Friday Sabbath.